So recently, nagpa-first aider ako at ang dami kong natutunan. Sobrang sulit yung training na yun na actually, i-recommend ko at nagtataka ko bakit hindi siya part ng basic education system. Ang dami kong nalaman, dami din akong misconception na natanggal sa sarili ko. First, misconception, no? Don't bite the patient to try to get it to be responsive. Nangyari ito kasi meron akong brand namatay sa hazing, no? Sa isang frat, no? Sa rural area down south. And nung in-autopsy siya, madami siyang kagat. And I think ang sinasabi nung ibang parang nagpe-pre-med doon na dapat kinakagat para ma-check kung conscious or responsive. So, hindi pala to dapat ginagawa. Yan. So, number 1, misconception. Number 2, kapag ka-unconscious ang tao, huwag mong sasabuyan ng tubig sa muka. Right? So, mali daw yun kasi pwedeng pumasok airways, no? Although pwedeng magkamala yung tao, it's not recommended din. Pangatlo is yung ilulubog yung unconscious na tao sa tubig na malamig kasi baka daw magising, no? In some cases, baka okay yun. In some cases, baka hindi. But as a general rule, kung hindi mo alam yung cause at syempre hindi mo alam kung may open wound or whatever, you should not do that, no? Number 4, don't place toothpaste on a burn. So, okay daw kasi may cooling effect yung mint. So, mas maganda pa rin kapag cold compress, no? Pagkabago, fresh wound, cold compress para sa naming effect. Number 5, hiwain ng talong. So, normally kapag ka nagpa-paddling kayo, no? Nagpapaluan kayo, tas nag-violet na yung paa ng isa, yung ginagawa ng iba sa amin, parang hinihiwa namin, no, para lumabas yung talong. Naiintindihan nyo to, medyo gruesome, no? Hindi na pala dapat ginagawa yun, no? Kasi dapat, kasi pag in-open mo, considered, from closed wound, considered open wound na siya. Meaning may mga bacteria around na pwedeng pumasok. So, unfortunately, luckily, halos lahat naman kilala kong ganito is okay naman, no? At hindi naman naging issue sa kanila. Pero advice na may takip para kahit yung bacteria sa hangin, hindi pumasok. Number 6, itlog sa Watusi. Hindi lahat ng tao pwede mong bigyan nito. Pero pag kumain ka na-poison ka ng Watusi, pwede kumain ng itlog. Just make sure yung egg white lang at dapat hindi siya allergic sa manok. Hindi siya allergic sa itlog. Kasi pwedeng makasama. Number 7, huwag sipsipin ang lason. Huwag lalagyan ng leech at huwag hihiwain. So kung wari may nakagat, no, ng insect, huwag niyong attempt na ikaw ang sumipsip. No? Baka dalawa na kayong titreat dyan. No? Huwag lagyan ng linta. Unless alam niyo yung ginagawa nyo at kasi merong medical procedure na ganyan at wag hihiwain para lumabas, no? In some cases pwede mong lagyan ng harang, no? Pero hindi all the time kasi depende yan sa layo mo sa hospital. So kung hindi niyo alam ginagawa nyo, wag kayong basta-basta try tumulong, no? Kwento ka lang. So meron daw isang motorcycle accident, no? Sa Pilipinas to nangyari kasi nagkabanggaan tapos may isang bystander try na inayos yung ulo ng lalaki. Nagmotor na nagpabanggaan, no? Inayos yung ulo ng lalaki. Nung tiningnan nung yung mga official na nagche-check nung scene, na-realize nila yung jacket ng lalaki, baligtad pala nagsuot, no? So, common sa Pilipinas yung baligtad magsuot ng jacket, diba? Para hindi pumapasok yung hangin. So, nakasama. So, 8. Pag nakapa ka ng urchin, yung itim na mahaba or yung maikse, yung gumagalaw tapos kinakain mo yelo sa loob, okay yung ihi dahil mainit. Pero hindi din recommended kasi baka may bacteria, no? So, kung may sakit din siya, nahawa ka din, no? Especially ayaw mo kapag mga HIV or AIDS or something like that, no? Very dangerous. Don't do that. Kapag kawala, suka. Yun nga sabi nila mga fisherman, may dalang suka para sa pangpaksiw, tsaka para kapag ka nakaapak na sea urchin, no? Yan. Ito, nakikita ko pa rin to pero alam ko nang mali to, no? Na huwag maglalagay ng kutsara sa bibig na taong nag-seizure. Ang gagawin mo lang, tatanggalin mo lahat ng nasa paligid niya, hayaan mo siya mag-seizure. Okay? Huwag kang magsuksok sa anything sa bibig niya kasi kahit yung dila niya hindi mo pa protect. May ibang tao may nagsusuksok sa mali yun, huwag mong gawin yun, no? Tsaka madami din ako nakita ng training pinag-exam sa albularyo na wrong practices that I should not be doing. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo to. If you like it, consider liking it and share it to people you might need it, no? Pero ang wish ko lang talaga sana nung college in-explain yung mga first aid na ganito para kung mag-hazing man yung mga fratman dyan, hindi nakakapatay ng mga tao, no? At alam nila kung anong gagawin. Okay? Tulong, bye. Thanks.